Muling nagbanta si US President Donald Trump ng mas matinding pagbomba laban sa Iran kung hindi ito papayag sa isang kasunduan para tapusin ang digmaan sa Gulf region. Ayon kay Trump, posibleng tuldukan ang digmaan at buksan muli ang Strait of Hormuz kung pipiliin ng Iran na makipagkasundo. Ngunit babala ng Pangulo, kung hindi papayag ang Iran, posibleng magbalik ang mga pag-atake sa mas mataas na antas. Ito ay sa kabila ng formal na pagtatapos ng Operation Epic Fury. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, natupad na ng operasyon ang mga layunin nito. The Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. Paliwanag ni Rubio, tapos na ang offensive stage ng digmaan at mas nakatuon na ang United States sa diplomasya at pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Ang Operation Epic Fury ang pinagsamang opensiba ng United States at Israel laban sa Iran na nagsimula noong February 28 at nagbukas ng digmaan sa gitnang silangan. Naging target ng nasabing operasyon ang mga military facility, nuclear sites at mga economic establishments sa Iran. Layunin nito na pahinain ang kakayahan ng Iran sa nuclear program at pilitin ito na makipag-usap sa US at mga kaalyado nito para sa tuluyang pagtalikod ng Tehran sa ambisyon nitong nuclear program. Ngunit sa kabila ng mga pag-atake, nagpatuloy ang Iran sa paglulunsad ng missile at drone attacks sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at sa mga balkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa gitna ng tensyon, muling nanawagan si Trump sa Iran na gawin ang tamang desisyon at makipagkasundo na. They should do the smart thing, They should do the smart thing, and because we don't want to go in and kill people, really don't. I don't want to. It's too tough. Muli ring iginiit ng Pangulo na gusto nang makipagkasundo ng Iran dahil wala na umano itong kapasidad para ipagpatuloy ang digmaan. Iran wants to make a deal. What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect, and then they'll go on television, they'll say, we did not speak to the president. We did not. I just spoke to, we did not speak to the president. So they play games, but let me just tell you, they want to make a deal. And who wouldn't? When your military is totally gone, we could do anything we want to them. Who wouldn't? Samantala, nagbabala naman ang United States na hindi maganda ang posibleng kahihinatnan ng Iran kung magpapatuloy ito sa pagtanggi sa mga negosasyon. The alternative is growing isolation, economic collapse, and ultimately total defeat. I know what the right choice is for Iran. I hope that the people over there making decisions will make the right one. The last point I would make, and it really is important for them to understand this, is they really shouldn't test the will of the United States, at least not under President Donald Trump. He has proven time and again that he will back up what he says. And if they test him, ultimately they will lose. The hard way, the easy way, the long way, the short way, they will lose. Kaugnay nito, ilang ulat ang lumalabas na malapit nang makabuo ng isang Memorandum of Understanding o MOU ang Estados Unidos at Iran upang formal na tapusin ang digmaan. Ayon sa ilang source, isa itong 14.1-page agreement na magsisilbing balangkas para sa mas detalyadong talakayan sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga punto ng MOU ang posibleng pagbubukas muli ng Strait of Hormuz, pagluluwag sa mga sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze sa mga pondo ng Iran at paglilimita sa nuclear program nito. May mga US officials din na umaasang makakatanggap sila ng sagot mula sa Iran sa loob ng susunod na 48 oras. Ngunit hindi naman kabilang sa paunang kasunduan ang ilan sa mga matagal nang hinihiling ng US tulad ng pagpigil sa missile program ng Iran at pagtigil nito sa pagsuporta sa mga proxy militia sa Middle East. Wala rin sa MOU ang agarang pagsuko ng Iran sa mahigit 400 kg ng highly enriched uranium nito na isa sa mga matagal nang isinusulong ng Washington. Samantala, tinawag naman ng isang senior Iranian lawmaker na isang American wishlist ang mga ulat na malapit na ang kasunduan. Ayon kay Iranian Parliament spokesperson Ebrahim Rezai, hindi makukuha ng Amerika sa digmaan ang mga hindi nito nakuha sa harapang negosasyon. Nagbabala rin siya na handa ang Iran na gumanti kung hindi ibibigay ng Estados Unidos ang mga hiling ng Tehran. Sa panig naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian, bagamat nananatili silang bukas sa dialogo, hindi umano nila tatanggapin ang mga kondisyong may kasamang pressure mula sa United States.
Dahil sa mga ulat ng posibleng kasunduan at pagbawakas ng digmaan, bumagsak ang presyo ng langis sa world market. Ang Brent crude oil ay bumaba mula sa mahigit $108 kada bariles patungo sa nasa $100, habang tumaas naman ang mga stock market sa Europe, Asia at United States. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na si Esmail Baghaei, kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Iran ang MOU at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga mediator mula Pakistan para sa pananaw ng Tehran sa negosasyon. Sa isang post sa social media, binigyang diin ni Baghaei na ang tunay na negosasyon ay dapat may good faith o tunay na hangarin na malutas ang alitan. Ayon pa sa kanya, hindi dapat gamitin ang negosasyon bilang paraan ng pamimilit, panlilinlang o pananakot laban sa Iran. Sa kabila nito, wala pa ring direktang pagkumpirma ang Iran kung tatanggapin nito ang panukalang kasunduan ng United States. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon.